working like Malik. All the ladies in the house. Oras na sa Usapang Babae. Dito sa Girl Talk. Narito ang inyong mga amiga, Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Happy Monday, everyone! Oh my gosh, ang ganda ng araw na to. Hi, Miss Belita. Hello, everyone. Welcome to Usapang Babae. Good afternoon. Nandito na naman po tayo sa DZRJ 810 AM. Usapang Babae, hatid sa inyo ng 810 Media Broadcasting Network. Ito po ang inyong amiga na si Belita Peralta. Uy, nakasama pa rin siyempre si DJ Tony Castillo. Sa mga nakikinig at sa mga nasa Ustream namin ngayon. Yeah. Lalo ng mga nasa Ustream. Kami po ni Tony ay nakaterno ngayon. Hindi tayo nag-usap. Hindi. Oo. There's something about this day. It's Monday. Yes. Ladies, sana naging maganda ang inyong weekend. Oo. How's your weekend, Miss Belit? Fine. I was able to rest. Ano naman ang weekend ko? Rest lang with family, no? Talagang walang work yan. I don't work during weekends because mga babae, kailangan din naman natin na magpahinga. Pahinga. Diba? Oo. Ako naman, I was able to visit my other lola. Yung lola ko naman sa father side yung binisit ko. Ayan, kaya complete ang aking weekend. Rest din. Kaya sa mga nanay, asawa, kumare, anak ng mga babae, girlfriend, ganyan. Ang ating mga amigas. Ano ba ng mga estado nyo sa buhay, na mga relationship sa Facebook, kung ano man yan, welcome kayo dito para sa ating mga discussion. Hanggang alas 3 ng hapon po yan. Again, Usapang Babae. Monday to Friday, 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Nakasama nyo nga ako, si Belita Peralta Uy, at si DJ Tony na inyong laging amiga. Mga kakampi ng mga kababaihan, dito nyo maihahayag ang inyong mga puso at damdamin. At mga kaisipan tungkol sa mga bagay-bagay. At dito lang sa show na to, ang biglaan ng mga topic. Pinagbibigyan natin lahat ng topic na gusto nyo pag-usapan. Yan. Yung tinitext lang natin sa ating dalawa. Correct. Kasi spontaneous naman tayo dito. Open discussion tayo. At interactive naman. So, paano mo naisip tong topic natin tong? Wala lang, kasi maraming babaeng reklamo ng panahon ngayon, hindi ba? Sa mga babae, happy Monday! Umpisahan natin ang araw. No? Ang maganda at pangilitin. Okay, Tony. Ito na ang ating topic for today. Teka, nakita ako dito eh. Drum roll. Ang topic po natin marunong ka nang gumayon. Oo, nakita ko ngayon lang. Ang topic natin ngayon, Tony, ay submission to men. Ayan. Alam mo, napakalaking issue niyan. Oo, yan, submission to men na yan. Alam mo, ngayon ka rin lang na-realize na ano pala yun, Kasi lalo na sa Filipinas, tayong mga babae, kahit hindi sinasadya. Kasi yun submission means hindi ka inutusan. So ito, you're willing to do it, diba? Kasi alam mo, problema niyan, iba-ibang kultura ng bawat bansa. Kaya pag sinabi mong submission, ay iba yung submission sa ibang countries, no? Iba-iba tayo. Dito sa Pilipinas, mahigpit ang pagkasabi ng submission. Pero mostly itong submission sa between husband and wife. Pero may nakita akong usually. May nakita akong mga ibang articles na kahit pala boyfriend at mag-girlfriend pa lang. May kasi submission na tayong gano'n. Ang lalaki ay mas dominanting gender yan. Ang mga lalaki ay dapat sinusunod. Ang mga babae ay dapat umuoo lamang. Diba? Kasi yung notion ng submission napaka-negative no? Diba? Super negative. Submission, para ka ng Pero let's mamaya medyo, pag-usapan natin, ha? Kasi meron na nga tayo ngayong mga reaction. May agad-agad. I posted it, I posted it sa Facebook and apparently, parang walang kakampi ang submission dito. So mag-text po kayo muli. Nila? Oo, bago yan may announcement muna tayo. Okay. Para po sa mga nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo.
Mag-text ng inyong greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kakalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng A-Try Media Broadcasting Network. Uulitin ko po ang number, 0917-798-8910. Ayan. Sa mga magte-text po dyan ng inyong mga comments, ay masasali rin po dito sa ating listahan, no? Kasi pumapasok sa computer ang inyong mga comments, suggestions, greetings. At doon din sa isang number na sinabi ni Tony kanina, na 0977-342-1644. Kasama na rin ito ulit, itong ating linya na ito. Kahit ano dyan pwede. Kahit alin? Alright. Okay, so and also don't forget to put their full name. Ayan po. Yes, full name and address. Don't worry po, we will not read the address for your security purposes. Para lang po sa ating sa record, no? Okay, so umpisa na natin ang ating subject ngayon na submission to men. Yeah. Even though it's just begun, you can take it to the moon. You live with the morning sun. Okay. So, Tony, umpisahan natin. Pag ikaw sinabihan kang be submissive, ano ang pagkakaintindi mo? Submission. Be submissive. Pag sinabihan kang, Tony, you have to be submissive. Ano ang pagkakaintindi mo? Kailangan kong magpaalam sa mga desisyon ko. Yun ang una mong naisip. Oo, yun parang, yung una kong... Tapos, yun, desisyon eh. Sa malalaking bagay. Hindi naman yung lahat na lang nang gagawin. Lalabas ka lang kakain. Kailangan ng sabihin. Reporting, I remember tuloy kay Jim Paredes. Jim Paredes. Will I report to you? Oo, yun. Ano ka, boss ko? Pero 'di ba, somehow nagiging ganun ang ang ibang yung description ng ibang babae na reporting. At dahil doon, nag-ask sila ng ng kapalit na gusto nila ganun din yung gagawin ng mga lalaki, ng asawa or boyfriend nila. Kaya nga, yan. Yun yung mahirap. Matundog masyadong ibig sabihin ng submission. Submissive. Being pag sinabing submissive. be submissive or ikaw ba ay submissive, hindi ka kasi submissive, parang gano'n. Oo. Pero alam mo ba, parang lang ito, may na-research lang ako na ito pala, it dates back or yung rason kung bakit dapat ay submissive ang babae. Ito, Christian, to ha? Oh yes, in the Bible. Oo, sa Bible. Christian insight or explanation. Sabi nila kasi, women sinned first. And men, or man, sila yung first creation. So, parang dapat tayo sa kanila. At saka sinasabi nila na tayo hinugot lamang sa tadyang ng mga lalaki sa rib, di ba? Doon kasi kinuha yes. To create hindi a naman woman. Literal, pero dun pa rin, dun laging, dun bumabagsak yung Bible ba yun? Di ba sa Bible yan? No? Kasi nasa Bible, sinasabi nila, nasa Bible na yan, ano pang ilalaban niyo dyan? Wives, submit to your husband. Di ba? Yes, may mga... Pero, ladies, and men. If you will read the Bible, bago po sinabi yan, nauna ang lalaking sinabihan. Husbands, you love your wife. So, ibig sabihin, nauna muna, nasabihan ng lalaki na mahalin nyo ang inyong asawa. Yes. Ang inyong, yung wife, At doon susunod na ang babae ay magiging submissive. So, ang sinasabi ko dyan, na pag ang lalaki ay tamang pagmamahal ang binibigay sa babae, then the wife will submit. Don't be shy. That's the only time. Na dapat. Mas malala ang nasa Bible tungkol sa lalaki. Kaso, no? Sinabi doon, men, love your wife as Christ loved the church. So that is unconditional. Pero yung nakikita ko lang dito, disadvantage na ng submission. Dahil nga actually, na siya binibigay na to sa mga lalaki na, ayun nga, dapat submissive. Ganun talaga yung culture natin it's given na Oo. Actually, kaso lang, yung iba, other ganun. men take advantage. Yes, yan ang problem. Na naaabuso na siya, na si babae, parang okay lang. Pero, hello? Getting out of context. Yes. Lagi nila sasabihin, nasa Bible na yan, hindi ka pa nakikinig. Dapat mag-submit ka. Alam nyo, iba kasi ang
sinasabing submission, Mhm. out of love. Mm-mm. Ang submission, yung may respeto ka. May respeto. Kaya mo ginagawa. Buong Iba- loob, ano ba yung Iba term ang doon? sumusunod ka Mhm. dahil forsado ka at tinatakot ka. Mm-mm. Magkaiba yon. Kaya Oo. may mga babaeng That's masaya abuse. Mm-mm. kapag nagsasubmit. Pag Oo. other women call submission Mm-mm. pagsisilbi. Pagsisilbi. Diba? Yeah, that's true. I always True hear this naman. to my mom na parang kapag masaya siya, pag ganun, kahit yung simple lang. Kaya magtataka ka, bakit may pambabae na matatawag mong submissive pero Mm-mm. masaya? Yes. Bakit may mga babae na sinasabi nilang submissive sila? Ang lungkot. Maybe Kasi also nga because of the partner. Because of the line. Mm. The line nga na ikaw yung naglalambing or ikaw yung Mm-mm. sumusunod, ikaw yung nagsisilbi, Mhm. dahil nga, nare-reciprocate. Mm-mm. Gusto mo, pusa. Oo. Yung mga malulungkot na nagsinasabi nilang parang submissive, Mm-mm. na in a way na sunod-sunuran, Mm-mm. ang definition nilang yon, hindi na sila masaya because nga, ginagawa na silang tauhan. Yes. At puppet. walang kapalit. Somehow, di ba? Parang sumunod ka lang. Yes. So, Parang ito, hindi ka mm-mm. aalis. Parang one Pero way walang lang reason yung yun. Basta sumunod yung ka. And that relationship. is wrong. Yes. If you want to impress, Okay, magbabasa ako ng mga reaction. Okay. Okay, ang time check po natin ngayon ay 2:18 na po. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. This time check's brought to you by iCool. Get cool with iCool. A Trimedia Pro Incorporated. Come to RJ Bistro, the home of rock and roll, and enjoy live bands performing music from the 60s to current day hits. Tonight, it's Videoke night. No entrance, no minimum, and 50% off on drinks all night long. RJ Bistro, the home of rock and roll. Lower level, Dusatani Hotel, Makati. For inquiries or reservations, please call 218-3326 or 0906-221-1524. This program is brought to you by Skin Perfection. Perfectly delivered results in just 28 days. For inquiries, call 654-5890, local 8021. All the ladies in the house. Oras na sa Usapang Babae. Dito sa Girl Talk. Narito ang inyong mga amiga, Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Okay, we're back. At sa mga kakabukas lamang po na kanilang mga himpilan ngayon, kayo po ay nakikinig sa DZRJ 810 AM sa Usapang Babae na hatid sa inyo ng A-Trine Media Broadcasting Network. At ang pinag-uusapan nga namin ngayon ni Tony ay submission to men. Mhm. At kanina nga napag-usapan namin, ang unang-unang laging sinasabi dyan, ang sabi nga ni Tony, ay ang nasa Bible. Yes. Na women submit to men. Pero Mm-mm. pinag-usapan nga ho namin na bago po sinabi yon, ay may sinabi po muna sa mga husbands na husbands, love your wife. Ayan. So in other words, sinasagot lang po namin na iyan ay hindi eksklusibo sa mga babae. Meron, Lamang. oo, Yes. meron niyang requirement bago ang babae makapag-submit. Mm-mm. Mahalin niyo muna. Mm-mm. Hindi ba, Tony? Mm-mm. O, Yes. tama sa atin yan dahil babae tayo. Wala namang Oo. lalaki magtatanggol. At Pero eto okay. nga. Oo. At eto nga ang sinasabi ko, no? Mhm. Itong mga reaction nung iba. Mm. Makinig ka, makinig ka, makinig Okay. ka. Okay, from Ansi. Ansi, hi. Okay, tingnan mo to. Ang lakas nito. Submit to men. It's a license for them to abuse you. Ooh, okay. Oo, once you submit to men, it's a license for them to abuse you. Mhm. Siguro kasi sinasabi niya ganito eh. Pag nililigawan ka, Mm. hindi ka naman pinapasubmit eh. Di ba? Sila actually. Sila ang eh. nagsasubmit. Oo. Sila ang tagasunod sa'yo. Mm-mm. So the moment na nagbaliktad, Mm-mm. parang binigyan mo sila ng lisensya To abuse you. Mm-mm. Think about it, ano? Ang- Anong masasabi mo dyan? Ang hirap nun, no? Pero para sa akin, if a man truly
the relationship, hindi niya aabusuhin. He won't take advantage dun sa, kasi yung power Oo, totoo yan. Oh, diba? Big power yan to manipulate you, yung decision mo, kahit, ganito ka umuwi. Yung mga simpleng Lahat ganun. may rules. Oo. 'Di ba? Pero, parang mas maganda ba kapag ang lalaki ang submissive, more submissive sa babae? Para sa akin, yun I think, hindi rin parang naman. hindi ko naman gusto siguro. Naisip ko lang, di ba? You know, my boyfriend or my husband is so submissive. Ayoko. Parang naman, Ayoko. ang girly nung nun Parang hirap because, yung character na yun, pang babae talaga lang. No matter how independent are you or you are, no? Kahit strong woman ka, kahit independent na babae ka, you like a man who will lead. Okay, Gusto natin yon na ang lalaki ay sila ang nagdadala sa Sa'yo. relasyon. Totoo. So to say that a man should be submissive, parang lang, di ba? Parang hindi. Mali. Okay. So, ito, meron pang isa. So, duduktungan ko yung sinabi niyang submit to men is a license for them to abuse you. Ito naman ang sinabi ni Ana Ocampo. I tried to be submissive. He became a monster. Oh. Diba? So, ibig sabihin yung naranasan nila ay halos pareho. Hindi ba? Sa akin naman ay ito. Okay. You are not called to submit to abuse. Hindi ibig sabihin yan ikaw yung mag-submit sa abuse, maltreatment, mistreatment, sa crime, yung kunya may pinagagawa sa iyo na alam mo nang mali. That is not. That is the wrong context of pag nag-submit ka, it's blinded or kahit anong paggawa sa iyo, okay lang. That is wrong. Oo. And if a man becomes abusive or a monster, it's time. It's time already to go. To leave. Oo, exactly. It's not only that you have to stop submitting to the man. It's about time to leave and go. Walk true. away. Walk diba? away. Abusive and monster na Bago pa may mangyari. Ladies. You did not marry a monster. You married a man. So pag ang asawa mo Gusto ko yan. ay naging monster, hindi siya dapat ang kasama mo. Time to pack. Okay? Remember that. You married a man, not a monster. So pag ang kasama mo ay naging abusive o naging monster na, it's time to go. Hindi na submission yun. When he kisses you goodnight, make him come and beg for more. You can do all you can. Okay. Hey, by the way, let me greet my tita who I call ate. Hi to you, Ate Anne Ross. And to... Hello, tita ate. Tita ate, oo. Kasi bata pa siya eh. Oo. Oo. Ate Ana and to Kuya JP, ayan. Parang mga lola. Oo. Don't call me lola. Oo. Call me mommy. Mommy. Di ba? Oo. May mga ganyan. Yan. Ayan, ingat kayo sa drive. Ayan, for sure, nasa daan pa kayo. Okay. Oo. Ayan. Tapos, marami kasi dyan ang misconceptions, Tony? Sa submission. Na parang yan nga yung sinabi mo sa Bible context. Yung parang ang mga babae lamang. Diba? Oo. Parang trabaho natin, obligasyon natin. Oo. That's a misconception. Yes. Ano talaga, no? Nakakalungkot isipin na that's how the world see women. Especially in weaker. the Philippines. Buti nga ngayon. Buti Oo. nga ngayon, tayo ay may mga Nagtatrabaho women's rights. na. Ayan. Tayo ay May binibigyan career na ng na. karapatan. That's Nung true. panahon nung araw, wala kang kalaban-laban, hindi ba? Talagang ang babae nun, parang wag kang magtanong, wag kang magsalita, magsilbi ka lang. Yes. Taga-silbi. Yes. Oo, iba kasi ang submission sa Taga-alaga. taga-silbi. Taga-alaga ng mga anak. Mga anak ka lang. Oo. Alam And mo, it parang... started na, you are there to give birth. Ganun ang dating ng mga babae nung araw, di ba? Parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na ipinanganak ako nung era na yon na di ba bawal silang mag-aral. Oo, Yeah. yung mga 3 centuries, hindi naman 3 centuries, mga 3 generations before us siguro. Mga 4. 4 generations. Parang bahay lang, mag-aaral, pero hindi ka mag-aaral, sayang ang pera. Mag-aaral, pero ang pag-aaralan yung how to yung maglinis ng bahay, yung mga ganyan, no? Kasi meron silang Magtahi. meron Naku silang sinasabi na kasi ang mga babae napapalitan ng apelyido. Okay. Totoo naman 'yon. Hanggang ngayon hindi mabago 'yan. Oo. You carry the name since you were born. Gumawa ka, nagtrabaho ka, dala-dala mo ang pangalan mo and all. Then in one day,
After getting It married, will all change. Ayan. iba na ang dala mo ng Oo. apelido. Yes. Ikaw ba gusto mo yun? Na mabago apelido. Baguhin ang apelido. Nung If given a chance, let's say lang ha. Oo. Na hindi mabago. Kunyari lang, sabihin nila, gusto nyo ba ng batas na kahit mag-asawang isang babae, hindi papalitan ng pangalan? Alam mo, anong boboto mo? I remember doon sa dati kong radio program din, natanong ko na to, at maraming sumagot na ang pangarap nila, I don't know kung pinanganak ba talaga tayong submissive or what, pero mas madami yung sumagot na gusto nilang makuha yung pangalan ng lalaki. Ako din. Diba? Nakakagulat sagot ko, no? Diba? Ako din. Kasi, siya eh. Ako din. Kasi sa atin, it's an hindi honor eh. Pero, di ba, ibig sabihin, the man gave you his name, pinakasalan ka. Correct. Ayan. It's like saying na ganito, pare-pareho tayong gumawa ng ating mga pangalan. Hindi ba? Ngayon, para ibigay mo yan, ipagamit sa iba, tiwala yun. Yeah. Kasi, para mong sinabi na, you can make or break our line. Hindi lang ako involved dito. Yes. My forefathers, ang aking buong clan. The clan. Binigay ko sa'yo, hindi ba? So, for me, kahit na siguro magkaroon ng botohan, kailangan bang palitan ang pangalan ng isang babae, hindi ba? Ako, ang boboto ko, ibigay. Ibigay pa rin ng lalaki ang kanyang apelido sa babae at ang babae i-accept. Diba? Iba yung pakiramdam kasi parang sinasabi niya sa'yo, I'm willing to give my last name. Yes, oo. Nakalimutan ko sino yung international celebrity to. Na parang ayaw niya, because she's a celebrity, parang mas pinili niya na wag palitan yung name niya. I forgot who. Okay lang naman yun. Hindi, legally, kahit sa legally papers, ayaw. Oo, ayaw niya. But that's against the law because immediate yun eh. At ito sige, let me research on that. Yung lalaki ang pinili niya na i-acquire yung last name ng babae. Anong country to dito? Hindi. International. International. Let me Dito, check that's on not that. allowed. Oo. Hindi pwede. Pero hindi ko alam if it's just for, alam mo, media lang or ano. Pwedeng pinapalitan kasi there's a court naman that you can change her name. But for a man to do that, well, okay. No. Hindi ka naman pwede sabihin mali, di ba? Dahil sila yan. Tapos ito, Heidi Ferrido Peralta. Hi, Miss Heidi. Ito ang sinabi niya, kung guess ako, magiging how to be the dominant wife. Yun ang sasabihin. Tuturuan niya paano maging dominante ang sige isang nga po. asawa. Turuan niyo kami. Sige-guess ko siya dito. Sige. Is she your sister? Sister-in-law. Ay, hello. Kasi ang brother ko, yan ang sinasabi ko eh. Close kami nito. Okay. She's very close to us. And, may ganyan. Kaya sabi niya nga sa akin, tinanong mo pa kung bakit. So, kapatid mo, right? Yung yung husband niya. At ang sinabi nga niya, na I think in some cases, case to case, kailangan lumabas yung dominant wife. Admit if there are guys talaga who are weak. Tama rin naman yun kasi may mga lalaki talagang weak. Meron naman talaga. Na kailangan mo siyang, you have to be strong for him. And being submissive kasi, ang tinitingnan ng tao is, pag submissive ka, you have to be weak, no? So parang hindi yan tutugma sa mga babaeng medyo malakas. Pero for me, iba. Tingin ko, it takes a strong woman to be able to submit. Okay. Sa tingin ko, kasi kung di ka malakas na babae, iiyak eh. Ako masasabit, di ba? Pero if you are a strong woman, parang independent woman, confident woman, ka. You don't mind the word submission. Yes. Because alam mong ibig sabihin nun eh, di ba? Nakikita ko rin yun doon sa mga lalaki na parang okay lang sa kanila. Yung hindi naman pinapabayaan yung asawa. Parang they let their wife go doon ang tawag doon, yung gathering, yung mga old friends, ganyan, na kapag confident yung lalaki. Yes. Diba? He let his wife. A man should let the wife
mag-grow. Di ba yan ang sinasabi nga? Yes. Gawin ng lalaki yan sa isang babae. Tingnan mo ang submission ng babae. Lalabas yung mas sweet siya, lalabas na mas maalaga siya. Because nga masaya siya. Nagkakaproblema once a wife becomes lonely. Yes. Kapag naging lonely ang asawa, patay ka na dyan. Pero pasayahin mong wife mo. You will have a happy home. You will have a happy wife. It's a happy life. Moto! Favorite natin, hashtag. Buti na lang naisip. Gusto ko mag-rhyming. Nahinanap ko pa. Hindi ko sana sasabihin kasi alam ko may parang may program. Pero anyway, happy. Diba? A happy wife is a have a happy life. So, panlaban natin yan. Di ba? Paglalaban natin yan, dapat masaya ang mga asawang babae. Para yan ay magsasabit. Magsasabit at magsasabit yan kung ang lalaki ay marunong yung submission ng lalaki ganun eh. I will submit to your happiness. Siguro yun yung sinasabi natin kanina. Sasabihin ng lalaki, I will submit to your happiness. Kung ang happiness mo ay magtrabaho, sige magtrabaho ka. Kung happiness mo ay makasama mga kaibigan mo minsan-minsan, sige gawin mo. So yun siguro yung submission for men naman, di ba? O sige, magbe-break muna tayo. Yung oras po natin ngayon ay 2:32 p.m. na po. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult a doctor. Adalan 2016, isang abuhang tatayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. All the ladies in the house, oras na sa Usapang Babae. Dito sa Girl Talk, narito ang inyong mga amiga, Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Nandito pa rin sa himpilan ng DZRJ 8 AM sa Usapang Babae. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. At ito po si Pelita Peralta. Nakasama si DJ Tony. Hello! At ito pa rin po, pinag-uusapan natin ngayon ay submission to men. So dun nga sa second part natin after our break, no? Ang pinag-usapan naman natin doon ay ang mga lalaki na paano ba nila mapapasabit ang kanilang mga asawa. Diba? At yun nga, lumabas, may nagtanong nga na ang lalaki ba ay dapat submissive. So sinabi nga natin, siguro sinasabing submission na kailangan ay pag sinabi nga ng husband na kung kailangan mo na mag-grow, I will give it to you. Yan. Yan ang pagiging submission. Yan yung way nila. At totoo yun, no? Yung ang lalaking mahal ang kanilang mga asawa, kanilang wife, gagawin yan. Para kasi tingin ko ang objective ng isang lalaki, isang husband, is to make the wife happy. Yan ang tingin ko dapat unang objective nila. No, na being a husband. Paano ko ba mapapasaya ang aking asawa? So pag yan ang kanilang mga ginawa,
dun na talaga makikita kung gaano lalabas ang pagiging submissive ng isang babae. Nung wife, ayan. At meron lang ako naalala na sinabi na, actually parang ikaw yung nagsabi na it doesn't matter kung ikaw ay very independent or a woman, yung kahit yung mga natin, can you just imagine yung mga may authority na babae, no? Sa government, ayan, mga officials. Pero once they're inside their home, it's different. They're the wife. Different. That's why diba? I'm saying, kung makikita mo ang mga babaeng submissive na matatag na yung positive submission, yan yung mga sinasabing pagdating sa labas. Akala mo sila yung mga sobrang tapang. Even Miriam Defensor admitted. Pagdating sa asawa niya, iba siya. Hindi ba? Yes. So, hindi mo mababase ang pagiging submissive only because the girl is timid. Or the girl is shy. Or the girl's personality is medyo reserved. Ang submission, it goes to everyone. Basta't pagdating sa bahay niyan, iba sila. So, pwede rin natin siyang i-coin as submission, parang it's being respectful. Yes. Diba? It's a sign of respect dun sa sa asawa. No? Kaya makikitang cute ba? Na parang sa labas. Kaya diba makikita mo? Magugulat, maraming magugulat na sa mga makikita nila sa labas, mga lady boss yan. Diba? Tataas na posisyon yan. Ganon. Pagdating sa bahay, they will see them serving. Yes. Yung husband nila, tapos nakangiti lang sila. Pag nagsasalita yung asawa, nakakinig lang sila. Yan, ganon yun. Yun ang tinatawag na submission. Hindi yung tipong wala ka nang gagawin sa buhay. Pwede. Pwede. And again, it's related to what we've been saying here, na you can wear many hats. Paglabas mo ng bahay, okay, you go to your office, you're a lady boss, wear the hat of a lady boss. And diba? Once na nasa bahay ka, pagdating mo sa bahay, tanggal yun, automatic yun. You're a mom, you're a wife, ayan, iba-iba. Oo, biglang yan na yung mga anak mo, dami ng utos. Sunod ka naman sa opisina, puro ka utos, diba? Ikaw taga-utos. But you're doing it na masaya. Yes. Oo, iba talaga. Meron nga dito, parang sinasabi na, girls find the mere act of submission pleasurable. Oo naman. Actually, yun yata pinakamasarap. No, because, okay, I'll tell you. I think we have this certain, diba? Okay, balik natin nga, kasi doon naguhugot yan, nung create tayo. Yes. Okay? Si Adam create as a man, siya una. And then, pinasunod yung babae, diba? Alam mo kung bakit? Para yung babae, tulungan siya. Diba maraming creation? Yes. Bibigyan ng mga pangalan per creation. Okay. Binigyan siya ng babae para tumulong. Kung anong pangalan nito. Para kasama ganyan. niya. At itong isang reason, para sumaya siya. Dahil nakita, di ba, ng Diyos na malungkot si Adam. Binigyan niya ng babae para sumaya siya. So, anong ibig sabihin? Parang I remember this story, na women make you happy. Nalungkot. Totoo yan. Nasa Bible yan. Kasi siya, hindi, parang nalungkot si Adam kasi dun sa lahat ng ginawa, wala siyang kapareho. Wala siyang, ayun. So, ayun, lumabas na yung word na partner. Oo. So, I guess, hindi tayo pwedeng merong isang mas mababa o merong mas mataas. Tayo ay create to be partners. Yes. Yung partners na yon, kahit naman saan, ay merong mga responsibilidad. Diba? So, itong partner na to, ito ang responsibilidad mo. Itong kabila, itong responsibilidad. But you are working together. Parang I'm working with you, not for you. Iba yon, hindi ba? Kaya nga, di ba, yun din daw yung reason why, naalala ko lang yung explanation kung bakit dun sa rib. Kasi not to be stooped down. Di ba parang ganon? Not on the head. So that hindi ka mas mataas. Hindi rin sa paa para hindi ka mas mababa. Sa rib para pantay. So you should be together. Ayan. Sana lagi may mga post-its. Di ba? Dapat magkatabi. Yes. Kaya nga magkatabi kayo matulog hindi naman, ang babae basta natutulog, hindi naman sa sahig. Diba katabing yun? Ano ba? Ano naman? Saan mo matutulog, Miss Feliz? Ano nga ba? Wala lang, nire-relate ko lang. Oo, sa bagay, kasi sabihin, parang ang babae, dapat parang ali-alipin ang dating. At pinatutulog sa tabi mo. Diba? So, ibig sabihin nun, the point na magkatabi kayo, pantay. Pero alam mo na, ako dun sa
dun sa sinabi nung isa nating texter, yung dominance ng naman ng babae. Oo, minsan pag-usapan din natin yan. Oo, yes. Pero ito this submission naman ng topic. Sometimes, we're saying that there are men who are weak. There are men na parang, ay, wala siyang kaano-ano, laid back masyado, ganyan, so I'm dominant. Siguro in a way, you're supporting it na ikaw ang de-decide because at that time, di siya makadecide. Pero, merong mga moments na you just need to step back para siya ang mag-lead. Okay. If you want your man to lead, you have to step back. Hindi mo pwedeng sabihin, dito ka na, dali, habulin mo ako. Di ba? Oo. Ikaw ang babae na mas sa kanya, mas malakas. Yes. Or mas dominante. At ang galing niya hindi ganon. Ayaw mong umurong. Sige ka ng siga. Lagi siya sa likod. Ano na yan? Reversal of roles. Yes, role reversal. Ano din, no? May mga, di ba may mga lalaki na may mga house husband na nga, di ba? Ano yun? House husband. They stay home. Oo. Instead of the mom. Ito kasi, minsan, mas nabibigyang opportunity, for example, yung wife. Yung babae. At that moment, siya yung mas may siya yung magaling doon. Hindi naman kasi nga sinasabi, although mapipili mo ang partner mo, pero may mga tao na they settle for, hindi naman settle. Yun na yung minahal nilang tao. Na buong buhay niya hindi siya nagtrabaho. Okay. Talaga naman ko, hindi na yun. Hindi na pero, rin ang hirap din sa babae yes, yun. Ikaw ang pagod na pagod, galing traffic. Totoo ikaw yan. Talaga parang, oh my gosh, the stress. And then you will see naman your husband sleeping there. Parang naalala ko tuloy yung reklamo ng isang lalaki na, actually texter yun, nakalimutan ko na. Parang sinasabi niya na, yung mga girls ay, mas binibigyan sila ng, mas simpleng work kesa sa men. Kasi nga, physically, we're weaker. Yes. Ganun, Pero yun na nga, kapag nangyari na ang lalaki ang mas mahina, kasi mas Balitz minsan, may sakit of, ganun na. Ang kapag ganun ang scenario, nasakitin yung lalaki, diba? Ay, iba yun. Diba? Iba naman yun. So, yung babae ang magtataguyod na. Oo naman, because when you got married, diba? Sinabi naman sa'yo, sickness and yes, health. For better or for worse, diba? For richer or poorer. So, nandun yun Pinirmahan mo yun, di ka naman pinilit mo. So, pag isang lalaki nagkasakit, dapat lang. Napakalupit na tao mo pag sabi mo, wala akong pakialam kung may sakit ka, magtrabaho ka. Nakita ko lang yung pagkakaiba, no? Actually, kasambahay namin sila. Okay. Yung isa, hindi ko lang sila inisip. yung isa, siya yung submissive siya dun sa asawa. Kasi yung lalaki, hindi siya pinapagawa ng trabaho ng panglalaki. Hindi siya yung mga pang-trabaho panglalaki. Itong isa naman, very strong siya. Ang bilis niya. Talagang, ang bilis. Oo, may ganun Di ba, ito kasi, parang magtataka ka, parang ang hinhin niya, ganun siya. Yung isa, parang jack of all trades na rin siya. Pero babae to babae naman siya. Pero kasi pala, nalaman namin na yung husband niya, hinahayaan siya, or parang sila, sobrang sabi ko, ang pangit din naman pala talaga pag pantay ang lalaki at babae sa gawain Kasi parang sabi ko, oh my gosh, parang, dun ko nakita talaga yung difference. Kaya I don't promote equality. Diba? Ayoko promote Kaya just imagine na, tayo mga babae. Ayoko yun. I don't know. I want equal rights but not equality. Dahil baka nga bigla na lang niya ako papalitan ng gulong, no? Sabi niya equality. Sige, ikaw magpalit. Ayaw. Oo. Pero ako, minsan gusto ko. Kasi na matutunan na, dahil nabanggit mo yung pagpapalit ng gulong, minsan dahil dati gusto ko siyang matutunan. Pero nung sabi ko, ang hirap, ang dami palang dapat. Yung nuts and bolts nung Ako tinan mo, parang tingin naman sa akin ng tao, in a way, parang dominante nga ako, diba? Pero, yun yung parang ako rin yung sinasabi mo na hindi pinapagawa ng kahit. Parang minsan naieng-eng na rin. Pag konting bagay, hindi ko kaya. Pero talaga, ayoko. Diba, no? I'm not the type of a woman na I would say, gusto ko akong gagawa or
gusto ko mapatunayan sa'yo na Pero kaya dun sa ko. Hindi ko kailangan scenario- patunayan. Hindi ko kailangan. Hindi mo, Hindi oo. ko kailangan patunayan na kaya ko. Magpapaka-weak ako. Yun I ang, will be weak and I just want to watch TV. yun ang dialogue natin minsan. Magpapaka-weak ako. Magpapaka-weak ako. Hindi Tsaka ko I'm a girl. kaya. And I'm submissive. Oo. Ang tawag dyan, isa pa, tamad. Tamad. Nagkukunwari Diba? I'm so girly kasi. Oo. And you know what? I don't understand things. Pero ayaw mo lang talaga matutunan. Lahat naman tayo matutunan. Yes. Alam ko naman yun. Pero minsan sinasabi ko, hindi ko talaga kaya. Pero kaya ko. Pero ayoko lang. Bakit ba? Balik tayo sa sinasabi mo nga because I think that is one problem with women na nahirapan sila mag-submit sa husband. Because nga sinasabi mo, na paano sila yung nagiging nagpalit ng role. Yes. Na kung May panahon ng mga kilala pa araw, akong ganyan pero... nung panahon ng araw, ang lalaki ang umaalis, ang babae naghihintay sa bahay. Yes. Ngayon, bumabaliktad. Medyo, alam mo, ang hirap kasi Ako ayoko maghintay sa bahay. Mukha nga, Tony. Why hindi mo kaya, Tony? Oo, hindi ako yun. Ayan. For sure, kita may mga mo. nakaka-relate sa ating mga... Pag tinignan tayong boys dalawa, dyan. ikaw yung parang mainhin na ganyan. Oo. Ako ang may kaya. Okay. Ako kaya ko. Talaga? Oo, I dropped my work before when I became a mom. Okay. Hindi ako nagtrabaho after mga 4 months. Ganyan, 5 months. I was waiting the house. And I enjoyed it. Pero try mo rin naman. Oo, yeah. Na-bored ka lang. Na-board ako. Hindi, wala pang Isang baby. linggo pa lang. Okay. Alam mo kung bakit? Siguro. Wala pang baby. Oo. Pero pag may baby, di mo nga alam na yung araw, lumipat. Diba? Ay, nag-sunset na pala. Nag-sunset na pala. Oo. So, Ayan. yun. So, ako naman, doon sa mga tinatawag na ko kayo ay may house. Ano tawag mo doon? House husband. Ang hirap nga nun. Especially kung ikaw yung parang biglang problema na sa lahat. At sana man lang ito naman ang difference. Merong iba, hindi naman nila medyo kasalanan na sila ay mas may oportunidad yung mga asawa nilang babae kesa sa kanila. Pero sana naman ay hindi itong mga lalaki na hindi na nga nagtatrabaho ay wala pang gagawin kundi uminom. Oo. At mag-good manghingi. time. Yes. Hindi ba? So pagdating mo sa bahay ni hindi naghugas ng plato, ikaw pa rin lahat ang gagawa. Pero come to think of it, yun yung pagkakaiba. Pag tayo nag-iintay, ay pwede tayong mag-ano. Ano yung, I like that term, maglemierda. Diba? Yung tayo pwede mag-ano, we can do anything. Like, pwede tayong maggala, diba? Go somewhere, diba? Tama yun naman yung pagkakaiba. Kasi pag ang lalaki na iwan sa bahay, hindi siya pwede. Oo, diba? May sumbat. Oo. May sumbat. Hindi ka pwedeng magsama dyan ng mga kainuman. Sabi mo, bawal mag-inom-inom. Pero pag ang babae, diba? Sobrang, ayan. Hindi talaga pwede maging equal kahit kailan. Oo, talagang iba. Tama ka na. Pag ang babae parang, sige, wala siyang work. Provided siya. Pero my God, lagi nasa salon, nasa mall, nagsha-shopping. Pero pag ang lalaki, ang gano'n, parang may sumbat na lalabas ka pa talaga. Oo. Diba may ganyan? Yes. Pero yun yan, sana sa mga, sana lang kung meron kayong mga asawa, sana hindi yung mga tao naman na tinatawag na bum. Iba kasi ang bum sa mga lalaki naman na nasa bahay dahil kailangan. Like, kunyari, ang anak nyo ay may sakit. Let's say, a sickness na hindi siya yung, alam mo yung maybe mentally, mga ganyan. Kailangan may isang parent na nasa bahay. Ngayon, baka tinitingnan, alin ba ang mas able na trabaho. Yes. Baka mas maganda ang trabaho ng babae na pwede rin naman ang lalaki lagi ring wala sa trabaho niya. So, kailangan niya na mag-quit. Yes. Pwedeng ganun yung sitwasyon, diba? So, pag mga ganun naman, karespeto ang isang lalaki na he will drop his work, his everything, career, no? just to make their household or their family stronger. Kasi may ganun kailangan yung lalaki sa bahay. Actually, napaka-ano na to yung story na ganyan na ang nanay, yung mga OFWs, diba? Mostly ang umaalis. You know why? Because I guess the women are stronger emotionally. Talaga? Mas kayang magtiis. Sa bagay. Kasi mga ibang lalaki, ayoko malis, malulungkot ako doon. Ganyan. Ang babae gagawin lahat Kahit na yung emotion sila, diba, mas malakas. Bilang nanay. Sobrang mahal mo yung mga bata, gagawin mo na lang. Ang mga lalaki kasi pag na-bored na,
ayaw nila. Though I'm not saying walang ganon. Marami din naman tatay na umaalis. Pero kaya maraming babae na mas ready umalis. Mag-domestic helper sila or kahit ano man. Diba? Nurse, diba? Mostly. Para lang sa pamilya. Yan ang mga babae. Submissive na. Ano pang mga ano mo submission sa buong family actually, no? Submission sa buong pamilya, sa bawat miyembro, hindi lang dun sa ano. Magko-commercial break muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 2:51 PM na po. This time check's brought to you by iCool. Get cool with iCool. Ang himpilan ng bawat Pilipino, DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. This program is brought to you by Skin Perfection. Perfectly delivered results in just 28 days. For inquiries, call 654-5890. Local 8021. All the ladies in the house. Oras na sa Usapang Babae. Dito sa Girl Talk, narito ang inyong mga amiga, Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Hello po, we're back. Nandito pa rin po kayo sa DZRJ 8 AM sa Usapang Babae. Nahatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network. At ito po si Belita Peralta. Nakasama pa rin si DJ Tony na pareho kami suot ngayon. Yes. Oo, diba? Black and white. Bakit kaya? Anong meron ngayon? Mag-picture tayo. Mamaya, talaga nakakatuwa. Oo. Nagulat ako. Di ba bihira tayo mag-print? Oo. If you notice, no, hindi tayo nag-print masyado. Sabay pa tayo nag-print ngayong araw na to. Floral pa, ayan. Happy Monday, you know. It's Monday. Yes. So, ayan nga, no, pinag-uusapan natin ay submission to men. Na napakalawak pala. Yes, Kung titingnan mo, hindi mo alam kung kailan mo umpisahan, kaya ano ang gagawin. May nagsasabi na it's outdated, it's blah blah, pero it's happening. It's happening. And yun nga sinasabi at hindi, natin. Hindi ibig sabihin na mahina ang babaeng submissive. Hindi. Ayan. On the contrary, sa akin, yan ang mga malalakas na babae. For you to be able to submit. Ibig sabihin yan, ay may nakita ka kung ba't ka nagsasubmit. Yung mga malalakas na babae, hindi magsasubmit yan ng basta-basta. Pero para makasubmit ang babae sa isang lalaki, ang tindi ng lalaki. Ibig sabihin, meron siyang ginagawa. Yes. For a woman na sinasabing dominante, ay biglang nag-submit. Yes. Ibig sabihin, ang galing ng guy. Ibig sabihin, naalagaan niya ng tama. Yep. Ulitin ko lang yung announcement natin, no? Tungkol sa ating contest na ikaw ba'y nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw. Ito na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text ng inyong greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kakalimutan ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino, handog sa inyo ng 8 Media. Ayan, again, 0917-798-8910. Ayan. Eto. Siguro pag-usapan na natin, no? Ano ba ang borderline? Ano ba ang matatawag na limitasyon o kailan ba kailangan na hindi dapat ang tinatawag na submission? Okay, umpisahan natin yung sinabi nga kanina na pag ang asawa mo ay inaabuso ka na, hindi na tamang submission. Yes. Hindi ba? Pag ikaw ay pinagsasasampal tapos biglang sabihin, kuha mo ako ng tubig. Nang napagod ako kakagulpi sa'yo. At ginawa mo pa. Mali. Oo, diba? Ibang-iba na siya. At something's wrong na rin dun sa taong yun. Kapag gano'n. Pag gano'n yun sa akin, pwede mo na talagang kasuhan yan. Hindi ba? Siguro ang second dyan, ang hindi dapat na binibigyan ng submission ay kung pinipilit ka. Yung nawawala ng pagkatao mo dahil sa submission na sinasabi nila. Oo. Tsaka Miss Pelitz, no, dagdag ko lang dun sa sinabi mong abuse. Yes. Hindi lang physically, kundi yung verbally. Emotionally. Once na may narinig ka, mentally. step up. Say stop or say something. Kasi fight. from there, minsan hindi alam ng lalaki
na nakakapagmura. Kasi ano na rin yan, nature ng lalaki. Nagmumura, 'di ba? Pero once po na narinig nyo yun, I guess dapat kayo mag-ano. Yeah, tell him. Oo. Wag mo akong mumura. Yes, Ganyan. exactly. Actually, ang babaeng submissive at biglang nagsalita, may shock sa lalaki. Oo. Can you imagine a wife na parang ang lambing? Yes. Kumain ka na ba? Ganyan. Tapos okay lang, hindi siya nangaaway. At suddenly, nag-react. Na wag mo akong Something's really ginaganyan. wrong. Oo. It's just very serious. One day, mawawala ka. Diba? Ganun yan. Mawawala ka sa mundo. Mawawala ka. My Sinasabi ko gosh. sa'yo. Oo. Eto ha, meron tayong Another text texter? from ating kaibigan from Tondo na si Marvin Capili. Hi, Marvin! Gandang hapon mga kaamigas, beautiful Ma'am Pelita and Miss Precious DJ Tony. Hello. Paki-greet po mga bago listeners na kasama ko sa marketing. Sila Grace Lou, Hi. Miss Annie Claire. Salamat po. Hello Grace Lou and Annie Claire. Hello sa marketing group nyo. Hello Marvin. Nandito tayo ulit. Thank you for listening sa Usapang Babae. Yep. At eto kay Yuan Yim. Discuss the boundaries of being submissive, hanggang saan ba dapat. Okay, as we said, no? Kapag kayo'y naabuso na mentally, physically, emotionally, yan, verbally, yan ay hindi na kailangan mag-submit. That is the time that you will stand up, step up, and fight. Hindi na pwede yon. Na kunyari, walang sinabi sa'yo, kundi pintasan ka. Di ba katulad ng ganito? Yung ibang lalaki, they require their wife na kailangan ganito itsura mo. Okay. Let's say, tumaba ka, dahil nanganak ka. Okay. Then suddenly, your husband says, magpapayat ka. Ang Kailangan pangit. magpapayat ka. Ganon. Para ikaw naman matay-matay na sa gutom dahil gusto ng asawa mo. Di ba? Kapag ang lalaki ay nag-uumpisa na ang napapa-feel sa'yo ay hindi ka na tumataas. Ikaw ay bumababa na. Yung tingin mo sa sarili mo, bumabagsak na, it's time to stop. Ibig sabihin, may ginagawa na siya sa'yo na hindi na submission tawag doon. Ginagawa ka niya ng alipin eh. Slave ang Ayan. tawag. Ibang slavery sa submission. Oo. Ang slavery, opo. Sunod na hindi mo alam kung bakit. Kahit mamatay-matay ka na sa pagod, sige. Ang submission is, again, sinasabi ko, for me kusa yun. It comes out naturally. Totoo. Diba? I guess yung masasabi ko lang dyan, ayan, for the moms, for those who's in their relationship, sa mga babae, kabataan na may mga boyfriend, remember, a man knows, ito, alam nila alam nila na kailangan submissive ang babae sa mga, kahit simpleng bagay, Miss Pelita. So, nagsistart Pero, if a man truly loves you, respect your relationship, he will never abuse. He will not take advantage of you, of his power. Diba? Ayan. So, ayan po ang mga sinabi po ni DJ Tony. Talagang naapektuhan ako. Ang ganda na talagang mayroong conviction ang kanyang pagkasabi. Kasi ako, pag nakikita ko yung mga bata, nagugulat ako na lalo na sa Facebook, parang bakit mo magsalita ngayon mga bata? Parang hindi ko atandaan. Nagkasama ka lang, gano'n na yung mo. Bata ka pa. Younger talaga yung mga 15s kasi talaga, magugulat kayo yung mga boyfriend na. Pero, ayan, kapag na-feel nyo na he's taking advantage, leave. Ayan. Yun ang sinabi nga po ni Tony. At ako po, ang masasabi ko lang dyan, uulitin ko po, na ang pagiging submission ay darating po. Pag kayo ay minahal ng tama, mga lalaki, mahalin nyo ang asawa nyo. Ipakita nyo pagmamahal nyo. Naturally, ang submission will follow. Yan. So, tayo mga babae po, iba po ang tinatawag na slavery sa submission. Yes. Tayo po ay nagsasubmit dahil sa respeto na nakikita natin sa isang lalaki. Yes. At ang respeto po ay iba sa takot. Hindi ba? Pag ikaw ay nagsubmit dahil sa respeto, ikaw ay napakasayang babae. Pag ikaw ay sumusunod dahil sa takot, hindi ka liligaya. And most of the time, yan ang mga babaeng magwawala. Hindi ba? So, again, wag natin kalimutan kung anong karapatan nating mga babae. Mag-submit tayo sa ating mga asawa. Hindi ba? Yan ang advice namin. Yes. Pero alam mo lang kung anong ibig sabihin ng submission. Yun siguro ang susi. Alamin natin, ano ba ang submission? Yan.
So, sa mga nakinig po ngayon, maraming salamat po. Yes. Ito po ulit si Pelita Peralta. At ako naman po si DJ Tony. Thank you sa isang napakagandang usapang babae ngayong hapon. Magkwentuhan po tayo ulit bukas hanggang Friday, 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Have a great day, everyone. Yes, bye. Be a woman. Be a woman. Be a woman. When he takes you out to dine, don't go rushing to his bed. Give yourself a little time. Make him dream of you instead. And his passion can be like all the stories that you've read. He can be Romeo if you act like Juliet. Nowadays it ends too soon. Mga opinyon at iba't ibang usapin para sa kababaihan. Girl Talk. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng 1 oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Showbiz at entertainment updates dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernandez.